Praise God. Hallelujah. Lord. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Welcome back. Welcome home. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo po'y nagagalak dahil napanood ako ng ginawa ng Lord sa Laguna. Ayan. Grabe sa Pinais. Mabuti ang Lord. Mabuti ang Lord. Sa totoo lang po, grabe po ang pagmamahal ng Lord sa lugar ng Laguna. Singapore. Sandali lang po. Ayos na. Ayan. Okay. Okay? Okay na po ba? Okay na po. Praise the Lord. Actually, masarap po mag-mission. Napakasarap mag-mission. Kaya mga kapatid, mga magulang, habang may panahon, paggamit po tayo sa mission. Kasi marami pong aabutin. Marami pong tayong aabutin. Amen po. So, praise the Lord. Hindi ko na po patatagalin. Hintayin po natin ating mga testimony sa darating na linggo. Kaya kapatid, huwag kang mawawala sa Sunday. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. So, basahin ko na po yung conclusion. Conclusion tayo kaagad. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 16, gawin din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ulitin ko lang po, gawin din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit. So sa ating pong main text, di ba? Conclusion, sabi ko sa inyo. Hindi ba ako nagbibiro, yun po yung conclusion natin. Ang ating pong main text is sa Matthew chapter 22, verse 34 to 40. Nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalita nilang napatahimik si Jesus ang mga Saduseyo. Sa kanila, sa dalubhasa, sa kautosang Hudeo ang nagtanong kay Jesus. Ay isa sa kanila ang dalubhasa sa kautosang Hudeo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Sige po, manalangin tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salita na siyang binigay mo sa amin para pagpulay-pulayan, pag-aralan, Panginoon Diyos, ang inyong mga utos. Tunay nga pang Lord, Father God, na napakabuti mo, Panginoon Diyos. Napatuloy mo kaming pinapaalalahanan kung gaano kahalaga ang iyong utos sa bawat nilikha mo at sa bawat pinili mo at tinawag mo, Panginoon. And right now, we come before you, Lord Father God. Give us the understanding to your word for us to do your will at para magawa rin namin ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin sa iyong kaharian. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name pray. Amen and amen. Sabi ko kanina, di ba, inuna kong binasa ang conclusion natin. Sabi ko, di ba, first time, inuna ang conclusion. Sabi ko rin kanina, habang
nag-worship tayo, sabi ko, bumubulong sa akin. Unahin ko yung conclusion. Unahin ko yun. Sabi ko, ganun? Paano ako papasok? Paano ako papasok sa intro kung yung conclusion ang uunahin ko? Sabi ko, ganun. So, susunod na ako. Sabi ko, ganun. So, praise the Lord. Sabi sa conclusion natin, ganoon din naman dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Diinan ko po yung sinabing, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So what is the connection? Sa ating binasa na main text. Actually, sa main text po natin, tututukan natin yung sinabing, love your neighbor. Actually, yun po yung title natin. Love your neighbor. Sa Tagalog, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Actually, yung number 2 po na utos ng Panginoon Diyos, hindi natin magagawa kung wala yung unang utos. Na sinasabi, hello, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Sabi, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sabi ko kanina, hindi natin pwedeng gawin yung second commandment kung hindi natin mahal ang Panginoon. Yes. Kasi, ano yung ibibigay natin sa tao? Kasi yung pag-ibig po na ibibigay natin sa tao is manifestation lang ng pag-ibig na ibibigay natin sa Diyos. Kaya napaka-importante po nung number 1. Kaya nga sinabing number 1E. Di ba? Kaya wag po natin tatanggalin yun sa buhay natin. Ulitin ko po, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. In short po, ng buong buhay mo, ng buong pagkatao mo, ng buong buo kung anong meron ka, ibigin mo ang Diyos. Ganun siya kasimple. Amen po. So balik po tayo sa magiging bunga o manifestasyon ng pag-ibig natin sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa. Sa English, love your neighbor. Who is our neighbor? Minsan, ang sabi nila, sino ba ang di ba ang Tagalog ng neighbor, kapitbahay? Pero sa binasa po natin, ang iyong kapwa. Hindi yung kapitbahay mo. Kasi kung English, neighbor, yung kapitbahay mo lang. But, ang neighbor po is kung sino yung nakikita mo, nakakausap mo, nakakasalubong mo, nakakasama mo. Lahat yan, neighbor mo. Kapwa mo. Okay, so minsan, lahat ng tao na nakikita mo, they are your neighbor. Masama man, mabuti man, they are your neighbor. Maganda man, pangit man, they are your neighbor. Maingipin man yan o wala, they are your neighbor. Amen? So napakadali pong distinguish o malaman kung sino yung tinatawag natin neighbor o kapwa. In short,
lahat ng nilalang ng Diyos na tao, sila ay ating neighbor. Actually, dito ko sa passage na to na love your neighbor. The greatest example po na nagbigay neto o gumawa ng bagay na to is Jesus Christ Himself. Jesus Christ Himself, no other than. When the time na binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, sabi nga, nagkatawang tao siya. No? 100% man, 100% God. So ano yung nararamdaman mo bilang tao? Nararamdaman niya. Yung sakit, naramdaman niya. Yung emosyon na nararamdaman mo, naramdaman niya. Wala tayong pinagkaiba sa Kanya nung siya'y nagkatawang tao. Ang pinagkaiba lang natin, siya hindi nagkasala. Amen? Kaya sabi nga, siya ang great example na gumawa ng love your neighbor. Eh sabi nga, so kung nagawa ni Jesus Christ to love His neighbor, reading ko ha, He is 100% human. But still, 100% God. So kung 100% human siya, are you 100% human? Baka mamay magtanong, totoo ba? 100% human ba ako? Half. So kung ikaw 100% human, kung ano yung nagawa niya na mahalin ang iyong kapwa, ang kanyang kapwa, pwede rin natin gawin. Sa paanong paraan? Sabi nga, di ba? Sabi ko kanina, sa paanong paraan? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Because He is the source of love. He is the source of love. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 44, ngunito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Minsan, yung love thy neighbor, nawawala yung enemy. Natatanggal. Na minsan ang gusto mo lang na neighbor mo, yung mabait, maganda, mabuti. Hindi yung magnanakaw. Ay, magnanakaw. Hindi ko yan kilala. Ay, mamamarita. Ayoko nga lumapit sa kanya. Diba? Pero sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yung nanira sa'yo, ay, ayoko sa kanya. Ayoko sa kanya. Bahala sa buhay niya. Pero sabi dito, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo nga eh. Actually, sabi mo nga eh, you cannot say that you love your enemy kung hindi mo siya kayang ipanalangin. Hindi pwede sabihin, pinatawad ko na siya
kung hindi mo kayang ipanalangin. Actually po, ito nangyari na sa akin tong tanong na to. Sabi mo, Kuya, talaga bang na-forgive mo na siya? Oo. Alam mo kung ano patunay? Kaya ko siyang ipanalangin. Kaya ko siyang ipanalangin. Kaya kapatid, kung sinasabi mong napatawad mo na siya, ipanalangin mo siya. Panalangin na hindi madapa sana siya. Panalangin na pagpalain siya ng Diyos. Hanggat hindi mo kayang mag-release ng pagpapala sa kanya, hindi mo siya pinatawad. Hindi mo pa siya napapatawad. At ibig sabihin nun, kapag hindi mo pa siya napapatawad, meron pang stronghold ang kaaway sa iyo. Sabi nga, sobrang buhay ito sa akin. Yung ipanalangin mo siya. Kahit siniraan ka na ng siniraan, ng siniraan, ng siniraan. Pero, after noon, sabi ko ganun, Lord, bless them. I choose to forgive them. I choose to speak blessing sa buhay nila. Kasi mo, kapag nagkita kami, hi, I can face, kaya ko silang harapin. Eye to eye, face to face. And I can hug them. Nung yung tipong walang pagpapakitang tao, wala. Ay sabi ko nga, naranasan ko, nagawa kong ipag-pray sila, nagawa kong mag-speak ng blessing sa kanila. Ay sabi nga, forgiveness is easy. Madaling magpatawad. Kung puno ka ng pagmamahal ng Diyos. Eh sabi nga, love lang. Actually, yun yung ano namin ng mag-asawa ngayon. Love lang. Love lang. Actually, yung love, sabi nga, dapat nga hindi natin nilalang yung love eh. Because love is powerful. Love is powerful. And do you know that love thy neighbors is hindi lang sinabi sa New Testament o sa Matthew. Una siyang sinabi sa Leviticus chapter 19 verse 18. Huwag kayong gumanti ng masama. O di ba, balik, ganun pa rin sinabi sa Matthew. Huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Sabi noon, huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Actually, pinapakita ko dito sa sabi nga, actually, pag merong mga sitwasyon tayo na grabe yung hatred ng mga tao, dito tayo mas lalong magliliwanag. Sabi nga,
Pag magano ng mga sitwasyon, this is your time to shine. This is your time to shine. Why? Dahil dito mo ipapakita ang iyong pagiging totoong Kristiyano. Dito natin may ipapakita ang bunga ng Santong Espiritu. The number one fruit is love. Love. Love, love, love. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano pa niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Actually, minsan, ito ay nasusubok tayo pare-parehas dito. Na, minsan sinasabi natin, I love you, Lord. I love God. But the people surround us cannot love them. Hindi natin maipakita yung pagmamahal sa kanila. Anong tawag sa atin? Sinungaling. Because we cannot say that we love God. Na hindi naman nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. And knowing that to love our neighbors, ito yung sabi nga is magpapakita ng ating pagiging totoong Kristiyano. Hindi yung dala-dala mo yung Biblia. Hindi po doon. Yung narinig kang nagpupuri, grabe, sa bahay mo, hindi yung narinig kang nagpapatugtog ang lakas-lakas ng tuwing umaga ng worship song, praise song. But, kung ano tayo at sino tayo na nakikita nila. Kung paano natin sila itrato, kung paano natin sila kausapin. Actually, yung minsan nga is, yung good morning. Alam niyo po ba na ang door, alam mo yung mga ganon, yung una kang mag-good morning? Actually, susi yun. Susi man yun. Kasi po, actually ako naranasan ko rin, sabi ko nga is, yung tipong mga taong may galit sa akin. Sabi ko lang, hello, good morning. Good morning. Alam mo, minsan, dumating yung time na pinakitaan ako ng maganda. Kasi pinapakita ko yung maganda. Sabi pa nga minsan pa nga magbibigay ako, bibless ko siya. Sabi nga sa kanyang salita, nakalimutan ko na pang anong verse. Pastor, ano nga? I-bless mo yung mga taong galit sa'yo. Kapag ginagawa mo yon, para kang naglalagay ng baga sa kanilang bunbunan.
Ay, parang Romans yun? Or Proverbs? Yun, parang ang naglalagay ng baga sa kanilang bulbunan. Na kung saan sila ay mapapahiya. Romans, sabi ko na lang eh. Yan. Sabi nga, akbal buhay na buhay po yun sa akin, sa totoo lang. Sabi ko nga, nung nabasa ko yun, sige, i-bless ko siya ng i-bless. I-bless ko siya ng i-bless. Ayan. Sa Tagalog, Tagalog. Ayan. Sa halip kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Yung ibang bulbunan nga talaga yung sinabi. Sabi nga, kung merong mga pangit ang isip sa'yo, pangit ang sinasabi sa'yo, i-bless mo lang ng sayote araw-araw. Bible lang. I-bless mo lang siya. Hi, sis. Good morning. Hello, kuya. Hello, ate. Hello, nay. Kumusta kayo? Hello, ipag ko. Kumusta ka, ngay? Ate, dati pa sa lumugukin ka. Sa totoo lang po, dito po natin parang, kasi pinapakita natin ang manifestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Yung nararanasan nating pag-ibig, sabi na, kailangang makita yung kailangang dumaloy sa kanila. Kasi minsan sila, yung mga taong ganon, punong-puno ng sama ng loob. Mga alam mo yun, may nakatanikala sa kanilang anger, hatred, unforgiveness. Kasi since tayo nakakaunawa ng kanyang salita at puno ng pag-ibig ng Diyos, ipadama na natin sa kanila at ipakita yung totoong pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin. Hindi yung sasampalin mo rin siya. Babawian mo, sinabi dito, di ba, huwag kang gumante. Sabi nga, di ba, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. May palaman, itlog at ham. With lettuce. Clubhouse na yun. Ganun yun, hindi yung ipapakita. Parang kung nagpakita siya ng katarayan siya, mas mataray ako. No. Hindi po ganon. Mga kapatid, hindi ko po alam kung sino kinakausap sa atin ng Lord. Pare-parehas tayong kinakausap ng Lord. Sabi ko nga, bakit to love? Bakit love? Kasi po nung nasa Laguna kami, ayan, ito sasabihin ko na kung bakit love. Nung umahayo kami, sa kasulok-sulukan, kaduluduluhan, sabi ko, ang ano lang sa akin ng Lord, you cannot minister without love. You cannot minister without love. You cannot share the gospel without love. You cannot share the goodness of God without love. Kasi pag sinishare mo ang gospel, sinishare mo ang
ang pangalan ni Jesus Christ, manifestasyon lang yun ng pagmamahal ng Diyos na nararanasan mo. Kaya sabi nga, we cannot give what we don't have. We cannot give what we don't have. So, paano ka mag-share ng gospel kung wala kang love? Ay, pipiliin mo pumunta sa mga eskinita. Sabi nga pa, nung yung sa dulo namin pinuntahan, yung sa Riverside, sabi ko, may dulo pa ba to? Na yung mga bahay na pupuntahan mo doon, sabi mo, mandidiri ka kung wala kang pagmamahal. Ay sabi nga, kaya ano dito is, you cannot speak the gospel. You cannot share the gospel. You cannot share the love of God if you itself, kung ikaw mismo, hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pagmamahal ko, andyan ko yung care, the compassion, the respect, the empathy. Papasok po lahat yan sa buhay mo. Ay kung wala kang care ko sa kanya. Paki ko. Ay di maligtas siya kung maligtas siya, bahala sa buhay niya. Ba't ako? Ba't ako magsishare sa kanya? Sino ba siya? May karutong mga, hello? Mga kapatid, hindi mo maisishare ang gospel kung wala kang compassion. Kung wala kang habag. Hindi mo rin maisishare kung wala kang respeto. Kindness. Kasi, madalas po, sa paghayo, kailangan mong magbigay. Kailangan mong magtanim. Kailangan mong bumunot. Kailangan mong mag-sacrifice. Pero kung wala kang love, you cannot do that. You can't do that. Kaya sabi nga, in short, you cannot do the mandate of God na sinasabing, go ye and preach the gospel without love. Kasi, ang gospel po, ang pundasyon is love. From the time na sinabi ng Panginoong Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. But how can you speak that word without love? So, John 3:16, di ba sinabi, for God so loved the world? Hindi kataray-taray mo. Katapang-tapang mo. Kaya mga magulang ko't kapatid, balikan po natin yung sinasabi ng Lord na utos niya.
love your neighbor. Yung puntahan po natin, yung conclusion na inuna natin pinasa. Sabi nun, di ba? Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Sabi ko ngayon, let your light shine. Let your light shine. Ito yung sinasabi sa English. Let your light shine. So, paano po tayo magliliwanag? Paano makikitang nagliliwanag ang ilaw natin? Sabi nila dito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sabi nga, di ba? Actions speak louder than words. Hindi sa salita nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Makita sa buhay natin. Hindi yung sasabihin ng mga kapitbahay natin, ng mga kaibigan, ay, Kristiyano pala siya. Pagtatawanan po tayo ng dyablo nun. Pag sinabihan tayo ng ganun, ay, Kristiyano pala siya. Akala ko kasi hindi, parehas lang kami. Umiinom ako, umiinom din siya eh. Nagmumura ako, nagmumura din siya eh. Mapanlait ako, mas mapanlait pa siya eh. Di ba? Again, sabi nga, we as a Christian, we need to make a difference. We need to make a difference. In our words, in our actions. Sa paanong paraan natin may papakita sa ating salita at sa ating action. Actually, hindi nga sa faith eh. It's all about love. It's all about love. Because love is the foundation of everything. Sabi nga, di ba? Faith, hope, love. But the greatest of that three is love. May pananampalataya ka. May pag-asa ka kung wala ka ng pagmamahal. May ilaw ka? Wala. Actually, kung wala, may pananampalataya ka, may pag-asa ka, kung wala kang pag-ibig, patay yung dalawa na yun. Walang kabuluhan yung pananampalataya mo at yung pag-asa mo kung wala kang pagmamahal. Dahil uulitin ko, ang nag-utos to love your neighbor is a God of love. He is the God full of love. He is the one who ordains love. Sa Kanya nagmula ang pag-ibig. Kaya mga magulang ko't kapatid, love your neighbor. Amen. But first, love God with all your heart,
with all your soul, and with all your mind. Yun lang po ang pinasasabi ng Lord. Love your neighbor. Thank you. Praise the Lord po. Hallelujah. Pastora? Maraming salamat sa very soon pastor. Talagang maganda yung paalala sa atin, Diyos. Because love never fails. Yes. Yes. Minsan yung patience mo mag-fail. Yes. Yung joy mo mag-fail. Yung peace mo mag-fail. But love never fails. Amen. Kaya magandang paalala sa atin. Let me take this opportunity to present it. Ano mo nga yung kaya mo picture yan. Present po natin ang invitation sa bawat isa. Dahil speaking of love, sabi namin, I pray that your love May abound! Yun! Yun pala yun! kaya pala yun. Explain natin yung team. Dahil love kayo, masaya kami na ibitahan po kayo sa ating gaganapin the second Year anniversary! anniversary. Woo! Thank you, Lord! Hallelujah! Praise the Lord! About more and more, hawak sa Philippians 1:9-11 and 1 Corinthians 15. Ay! Naku, baka hindi pala ako naririnig. Okay lang yan. Ulitin natin. So, ulitin ko kasi andun yung mic kanina. So, tulad nga ng sabi ni Brother Heroes tungkol sa love, Philippians 1:9. I pray that your love abound more and more. Yun ang ating tema sa darating nating anniversary or second year anniversary this coming May 17, 2026, 2 to 5 p.m. sa second floor ng Mount Crest Hotel dyan sa Ligarda Road. Malapit lang yun. Yun yung nasa intersection ng Jollibee, Petron, tapos yun, Mount Crest. Nandun siya sa intersection na yan. So, napakadali lang hanapin. Crossing. Pwede mong lakarin mula sa Burnham kung gusto mong mag-burn ng calories. Di ba? Galing sa Burnham. Malapit lang. Pwede ka rin mag-jeep ng City Camp at baba ka doon. Pwede ka rin mag-taxi kung mas marami kang budget. Kung may dala po tayong sasakyan, ayun na, medyo didiskarte tayo, no, sa papaparking. Pero may parking naman, kaya lang, medyo dapat agahan natin. Maagap tayo sa pagpapark. Ang atin pong speaker ay syempre walang iba kung hindi ang tatay ng Alive in Christ na si Pastor Rodel. Siya po ay nakauwi dito sa Pinas at kung papaanong nagbukas tayo ng gawain doon sa Laguna, nandito pa rin siya sa Pilipinas, kaya siya po ang mag-speak. At we will have a fellowship over light merienda. So, meron tayong medyo light merienda or light dinner. Kasi 2 to 5 yun, so medyo alanganin yung oras, magugutom tayo sa kalagitnaan. So, may konti tayong salo-salo. At syempre, hindi po mawawala yung ating Sunday Thanksgiving and the pastoral installation will follow after. So, medyo mahaba-haba yung programa, pero napaka-espesyal po nito. Hindi lamang po para sa Alive in Christ Baguio family, ngunit para din po sa 3 lingkod ng Diyos na itatalaga at ihihirang kikilalanin ang kanilang calling sa kanilang mga buhay. That they will be officially installed as pastors. Ayan, may kasama na akong pastor dito sa Alive in Christ Baguio. So excited po kami. Hinihiling lang po namin na marapat lang kung pwede po pag-abiso po kayo sa amin kung balak niyo pong pumunta para lang may head count tayo. Para lang hindi po tayo mabigla sa upuan, sa mga pagkain na ihahanda for logistics purposes. Ayun. So kung kayo po ay iniimbitahan namin at may kaibigan po kayong kakilala dito, message niyo po sila, dadating kami, 3 kami, 2 kami, ganyan. Or mag-comment kayo pwede dito sa video na to o pwede dun sa post namin ng poster or pwede mag-PM kayo sa page
So just so we know our rough head count for the event. Patuloy po namin hinihingi ang prayers ninyo para sa katagumpayan ng ating simple celebration. Simple lang naman ito, hindi naman siya sobrang magarbo, ano. Sabi ko nga po sa kausap ko kahapon, sabi ko sa kanya, hindi naman tayo yung mag-spend ng milyon-milyon para lang mag-celebrate. Sabi ko, kasi syempre may hustisya naman yung ating pag-budget. Sabi ko, mas magandang marami tayong nailalaan sa advancement ng kingdom, sa mission, sa evangelism. At there's a time for everything, pero sabi ko, hindi tayo buhos-buhos biyaya lahat dito sa simpleng party or kainan. Kasi yun, one day, pwedeng ubus lahat ng budget. Ano? So, ano lang po ito, practical at ang pinakamahalaga ay yung spiritual na thanksgiving natin sa Panginoon. Yung pagpupugay natin sa napakagandang ginawa ng Diyos sa loob ng 2 taon sa kanyang ministeryo and how He expanded the kingdom. Be there. It will be an afternoon of thanksgiving and testimonies. Kaya wag niyo pong i-miss. We pray na ma-edify din kayo. If you're with our congregation or kung sa ibang congregation kayo galing, we pray that we may all be edified, no, sa gagawin ng Panginoon doon sa gawain ng Abound More and More for our 2nd year anniversary. So yun lang naman ang aking invitation at salamat sa mga dumalo ngayong gabi at salamat sa mga napaka-active nating online viewers, no? 12 online viewers, may 12 disciples na nakikinig. A blessed evening po. Hindi ko kayo ma-mention lahat, pero naalala ko, Pastor Roger, nakita kita. Pastora Irene, thank you for joining us. Nakita ko si Kathy. We miss you, Kathy. Siyempre si Christopher at si Kuya Henry. Nakita kong nanonood. Si Brother Mario, si Sister Grail, ayan, Sister Heidi, and your respective families. Ay, hindi ko na ma-mention lahat, pero I think most of you minention ko. Hindi ko lang maalala kung na-mention ko lahat. But thank you so much for tuning in with us. We would appreciate if you could like and share, and also share this to your GCs or family so that the Word of God will reach more souls. The Word of God will equip more Christians and will bear strength sa ating spiritual strength. Yung iba, ginagamit nila itong devotion. Di ba? Pwede rin, no? So, without further ado, tayo po yung magko-closing prayer. Okay lang ba? O, sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, na Siya ding nagbigay sa amin ng kautusan na umibig, Panginoon. Thank you for reminding us to love our neighbor, Lord, na napakahalaga nito as the second greatest command, O God. We pray, O Lord, that you fill us with your love. Kasi kung sa pag-ibig lang namin, Panginoon, napakalimitado, napakaliit ng saklaw. Ngunit ang pag-ibig mo ay nag-uumapaw. We cannot fathom how wide, how deep, how high your love is. So we pray, Lord, na pakapuspusin mo kami ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo, nang sa gayon ay ibigin namin ang lahat ng aming kapwa. Kahit man hindi nila kami ibigin, O Diyos, ang pag-ibig mo ang ibigay namin sa kanila. May we learn always to bless even our persecutors, to pray for our enemies, to bless them, Lord, so that we will become light of this world, Panginoon. Hindi kami matutulad sa mga taong iibig lang sa iibig sa kanila. Ngunit tutulad kami sa iyo, Panginoon, who can love unconditionally, expecting nothing in return. Thank you, Lord, for the life of Brother Hero, the servant that you use. We pray that his life will overflow with the love of God that comes from you, his marriage, his family, his testimony, his ministry, Lord, will be founded in the love of God. Thank you, Lord, for this wonderful night, and may all our brethren who came with us, Lord, be blessed bountifully. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, and see you on Sunday. One service lang tayo dahil Mother's Day celebration in Koinonia.